Patay na ang asawa ko, pero bakit ang bango ng silid na ito ng pabango ng ibang babae? Sa gitna ng usok at apoy, hindi ang init ng sunog ang pumatay sa akin, kundi ang malamig na boses ni Leon habang sinasabing, isa lamang akong basahan na dapat nang itapon. Ang akala nilang abo ay magiging apoy na lalamon sa kanilang kasinungalingan. Ako si Waling at sisiguraduhin kong bawat sentimo ng aking pagkatao na ninakaw niyo ay babayaran niyo ng dugo at luha. Handa na ba kayong makita ang muling pagkabuhay ng babaeng itinuring ninyong basura? Walang kwenta ang pag-ibig kung amoy isda at uling ang asawa mo, nanay. Para na siyang kasangkapan sa bahay na nakasanayan na nating nariyan, pero wala nang silbi. Ang malamig at walang emosyong tinig ni Leon ay gumitla sa katahimikan ng pasilyo. Tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Waling. Nakatayo si Waling sa labas ng pintuan ng marangyang study room. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang usok mula sa pagkain ay humahalimuyak sa bango ng luya at malasakit. Isang pagkain kanina pa niya matiyagang inihahanda sa gitna ng malakas na ulan at unos sa Batangas. Siya ay galing sa kusina ng kanilang pundasyon, pagod at puyat, sa pagpapakain sa mga mangingisdang nawalan ng tahanan dahil sa bagyo. Ngunit ang pagod na yon ay walang-wala kumpara sa hapding dulot ng mga salitang narinig niya mula sa sariling asawa. Huwag kang masyadong maingay, Leon. Baka marinig ka ng santa-santitang yon. Narinig ni Waling ang mapanguyam na tawa ni Doña Caridad, ang kanyang byuda at matikas na biyenan. Hayaan mo na. Kailangan pa natin ang lagda niya. Pagkatapos nating makuha ang huling piraso ng kanyang ari-arian, maaari mo na siyang itapon sa kung saang dagat niya gustong lumangoy. At ikaw, Sabrina, magtiis ka muna sa dilim. Malapit na ring maging iyo ang lahat ng suot mo ngayon. Sa loob ng silid, isang malandi at pamilyar na boses ang sumagot. I know, tita. I'm just so tired of hiding. Gusto ko nang ipakita sa lahat na ako ang tunay na reyna ng Montemayor, hindi ang babaeng yan na laging amoy kusina. Parang gumuho ang buong mundo sa ilalim ng mga paa ni Waling. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig, ay mabilis niya itong nailapag sa maliit na mesa sa tabi. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok nito ay naghahatid ng kirot na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ito ba ang kapalit ng 5 taon niyang paninilbihan? Ito ba ang halaga ng kanyang utang na loob sa pamilyang akala niya ay itinuring siyang tunay na anak? Tiningnan ni Waling ang kanyang sariling mga kamay, magaspang, may bakas ng uling, at bahagyang namumula dahil sa init ng kalan. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa mga negosyo ni Leon nang malapit na itong malugi. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Doña Caridad nang dumanas ito ng matinding karamdaman. Ngunit sa paningin ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay, siya ay isa lamang basahan na dumi sa kanilang marangal na pangalan. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Doña Caridad na may hawak na mga papeles. Ang kanyang mukha ay agad na nag-iba ng anyo nang makita si Waling. Mula sa pagiging mapangapi, bigla itong naging malambot at tila nag-aalalang ina. "Oh, Waling Hija! Kanina ka pa ba riyan? Halika, pasok ka." Wika ng matanda sa tono ng boses na tila isang anghel, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. Eto na nga pala ang mga dokumento para sa karagdagang pondo ng iyong outreach program. Alam mo namang suportado ka namin sa iyong kabutihan. Pirmahan mo na ito para makuha na natin ang pondo sa bangko bukas na bukas din. Pumasok si Waling sa loob ng silid na parang isang anino. Nakita niya si Leo na nakaupo sa likod ng malaking mesa, abala sa kanyang cellphone, hindi man lamang siya tiningnan. Sa madilim na sulok ng silid, nakita niya ang isang pamilyar na banyas, si Sabrina,
Ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan na ngayon ay nakatayo sa likod ni Leon at may mapanghamong tingin sa kanya. "Leon, gusto mo ba ng lugaw? Mainit pa ito. Inihanda ko para sa'yo." Pabulong na sabi ni Waling. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. "Mamaya na, Waling. Pirmahan mo na ang mga papeles na ibinigay ni nanay. Marami pa akong ginagawa." Sagot ni Leon nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Ang bawat salita niya ay parang yelo na dumidikit sa balat ni Waling. Lumapit si Doña Caridad at inabutan siya ng panulat. "Sige na, Hija. Para sa ikabubuti ng lahat ito, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano." Sa gitna ng kanyang kalituhan at matinding pighati, naramdaman ni Waling ang isang kakaibang pagkahilo. Ang amoy ng matamis at mapangheng pabango ni Sabrina ay nagsimulang mamuo sa kanyang paligid, kasabay ng isang matinding bigat sa kanyang mga talukap. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Leon, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Nakita niya ang isang malamig na ngiti sa mga labi nito, isang ngiting hindi para sa kanya, kundi para sa tagumpay ng kanilang kataksilan. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang mga binti ni Waling. Ang kanyang huling narining bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay ay ang mahinang tunog ng pagbukas ng isang bote ng gamot at ang tinig ni Doña Caridad na nag-uutos sa mahinang paraan. "Dalhin na siya sa warehouse, siguraduhin ninyong maayos ang pagkakalagay ng mga uling. Ayaw nating magkaroon ng anumang bakas ang insidenteng ito." Habang ang kanyang diwa ay unti-unting lumulutang sa kawalan, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang nagdurusa na puso. Hanggang saan ba ang kayang gawin ng kasamaan sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng tapat sa gitna ng mundong puno ng dambuhala? Ang bawat hininga ni Waling ay tila isang mabigat na pasanin. Bawat paglanghap niya ay may kasamang lasa ng kalawang at luma na alikabok. Nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata, hindi ang malambot na una ng kanilang silid ang bumati sa kanya, kundi ang malamig at magaspang na semento ng lumang warehouse sa tabi ng pantalan. Ang dilim ay tila isang buhay na nilalang na bumabalot sa kanya at ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang manipis na sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga luma at kinakalawang na yero ng bubungan. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang batok at ang pananakit ng kanyang mga braso na nakatali sa likod ng isang posteng bakal. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila isang tuyong disyerto. Walang boses na lumabas, kundi ang isang mahinang daing ng pagdurusa. Sa kabila ng kanyang panghihina, nanunuot sa kanyang pandama ang isang pamilyar at nakakatakot na amoy. Ang amoy ng gaas na unti-unting kumakalat sa paligid ng mga sako ng bigas at mga kahon ng kagamitan. Mula sa labas ng makapal na pintong bakal, narinig ni Waling ang isang tunog na nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Isang mahina at matikas na tinig ang bumibigkas ng mga dasal. Ang bulong ng rosaryo ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, tila isang banal na musika na ginagamit upang tabunan ang isang karumal-dumal na balak. "Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Siguraduhin mong selyado ang lahat ng lagusan. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong butas na maaring pagmulan ng duda." Ang boses ng matanda ay walang bakas ng pag-aalinlangan, diretsong nagpapatuloy sa kanyang dasal pagkatapos magbigay ng utos na pumatay. "Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Leon, anak, huwag kang tumitig sa pinto. Tapos na ang obligasyon natin sa kanya. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya na maililigtas ng gabing ito." Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Waling ay tuluyang naputol. Hindi ang gapoo sa kanyang mga kamay ang nagpapahirap sa kanya,
kundi ang katotohanang ang asawang pinagalayan niya ng kanyang dangal at yaman ay nakatayo lamang sa labas ng pintong iyon, hinihintay ang kanyang katapusan. Sinubukan ni Waling na igalaw ang kanyang mga binti, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakatali. Ngunit ang bawat kilos niya ay nagdudulot lamang ng mas matinding hapdi sa kanyang balat. Naramdaman ni Waling ang pagbabago ng temperatura sa loob ng bodega. Ang malamig na hangin ng bagyo ay dahan-dahang napapalitan ng isang nanunuyot na init. Mula sa ilalim ng pinto, nakita niya ang unang pagsilip ng isang kulay kahel na liwanag. Ang apoy ay nagsimulang gumapang, tila isang nagugutom na hayop na dahan-dahang kinakain ang bawat bagay na madaanan nito. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy at tela ay unti-unting lumalakas. Pinupuno ang silid ng isang nakakasulasok na usok. "Leon!" Pilit na sigaw ni Waling, bagaman ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong lamang sa gitna ng nagngangalit na panganib. "Leon, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan dito." Ngunit ang tanging sagot sa kanyang pagsamo ay ang anino sa ilalim ng pinto na dahan-dahang gumagalaw palayo. Nakita ni Waling ang bulto ng isang lalaki, ang aninong pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga. Ang aninong iyon ay hindi man lang lumingon. Sa halip, nakita ni Waling ang pagtalikod nito. Ang bawat hakbang nito palayo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang init ay lalong tumitindi. Ang usok ay nagsisimulang pumasok sa kanyang mga baga. Nagdudulot ng isang masakit na ubo na tila lalaslas sa kanyang lalamunan. Ang paligid ay nagiging isang impyerno ng pula at kahel na liwanag. Habang ang apoy ay papalapit sa kanyang kinaroroonan, ang huling nakita ni Waling bago ang lahat ay maging isang malabo at nagbabagang pangitain ay ang malamig na liwanag ng buwan na unti-unting natatakpan ng makapal at itim na usok ng kataksilan. Sa gitna ng lumalaking init, isang mapait na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa sakit na malamang ang huling alaala niya sa mundong ito ay ang anino ng kanyang asawa na hinahayaan siyang lamunin ng apoy sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng nagbabagang bodega ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa baga ni Waling. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nilalamon ng mapusyaw na kulay ng abo at itim na usok hanggang sa ang lahat ay maging isang malabong anino na lamang. Sa gitna ng init na tila nagnanais na tunawin ang kanyang balat, ang tanging malinaw na nananatili sa kanyang diwa ay ang mukha ng kanyang ama. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi sa pasasalamat ng mga taong busog ang sikmura. Naramdaman ni Waling ang isang malakas na pagyanig mula sa labas ng pintong bakal. Isang puwersa na pilit na sumisira sa harang na naghihiwalay sa kanya sa kamatayan. Kasunod nito ay ang pagpasok ng isang bugso ng malamig na hangin mula sa ulan, na sandaling nakihati sa nagngangalit na init. Isang bulto ng tao ang lumitaw sa gitna ng usok, hindi isang makisig na asawa sa kanyang mamahaling coat, kundi isang matandang lalaking may magaspang na balat at amoy ng alat ng dagat. "Ma'am Waling! Ma'am Waling, nasaan ho kayo?" Ang tinig ni Mang Isko ay puno ng determinasyon, bagaman nahihirapan itong huminga sa gitna ng makapal na usok. Nang makita ang nanghihinang katawan ni Waling na nakagapos, mabilis na kumilos ang matanda. Gamit ang isang kalawanging itak, pinatid niya ang mga lubid na humahawak sa mga kamay ni Waling. Ang bawat pagkilos ni Mang Isko ay may kasamang panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kagustuhang iligtas. Ang babaeng minsan ay nagligtas din sa kanyang pamilya mula sa gutom. Binuhat niya si Waling. Ang katawan nito ay tila isang walang buhay na manika.
at mabilis na tinahak ang daan palabas bago tuluyang gumuho ang mga nagbabagang poste ng bodega. Nang muling madama ni Waling ang patak ng ulan sa kanyang mukha, naramdaman niya ang isang matinding ginhawa na humalo sa kanyang pighati. Inihiga siya ni Mang Isko sa likod ng kanyang lumang truck na natatakpan ng mga lambat at amoy ng isda. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang paghuhugas sa kanyang mga sugat, ngunit walang tubig na makakapawi sa apoy ng kataksilan na patuloy na nagliliyab sa kanyang puso. Dinala siya ni Mang Isko sa isang maliit at tago na dampa sa dulo ng dalampasigan, malayo sa mga mata ng mga Montemayor. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, pinainom siya ng matanda ng mainit na tubig at pinunasan ang mga uling sa kanyang mukha. "Bakit niyo ho ako iniligtas, Mang Isko?" Pabulong na tanong ni Waling. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. "Sana ay hinayaan niyo na lang akong matapos doon." Umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapat ng gasera. "Ma'am Waling, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Noong namatay ang anak ko at wala kaming pambili ng kabaong, kayo lang ang hindi tumalikod sa amin. Hindi ko hahayaang mamatay ang kaisa-isang taong may gintong puso sa bayang ito dahil lamang sa kasakiman ng iba." Nanatiling tahimik si Waling, nakatingin sa malayo habang ang tunog ng alon sa labas ay tila isang malungkot na uyayi. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng buksan ni Mang Isko ang isang lumang transistor radio upang pakinggan ang balita tungkol sa sunog. Isang malaking trahedya ang gumimbal sa Batangas ngayong gabi. Ang boses ng tagapagbalita ay puno ng pekeng lungkot. Kumpirmado na ang pagpanaw ng tagapagmana ng Salcedo Fishport na si Waling-Waling Salcedo Montemayor sa isang aksidenteng pagsabog sa kanilang bodega. Ayon sa kanyang asawang si Leon Montemayor, ang biktima ay naiwan sa loob habang sinisikap na iligtas ang mga donasyong pagkain. Ang buong lalawigan ay nagluluksa sa pagkawala ng isang anghel ng kabutihan. Napatitig si Waling sa radyo. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagngangalit hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Narinig niya ang boses ni Leon sa background, humihikbi at nagpapasalamat sa lahat ng nakikiramay. Ang bawat hikbi ni Leon ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao, isang maruming palabas na ang layunin ay linlangin ang mundo. Dahan-dahang tumayo si Waling, bagaman nanginginig ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding ng dampa. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahiyaing asawa na sunod-sunuran sa biyenan. Ang kanyang muka ay may mga bakas ng paso at dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naging dalawang nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. Patay na si Waling-Waling Salcedo. Aniya sa sarili, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim na parang bakal. Patay na ang babaeng naniwala sa inyo, ngunit ang multong nilikha niyo, sisiguraduhin kong hindi kayo patutulugin sa bawat gabing darating. Tumingin siya kay Mang Isko na may bagong determinasyon. Ang mundo ay naniniwalang siya ay abo na lamang at iyon ang magiging pinakamalakas niyang sandata. Nakakatawang isipin na sa sarili mong libing, ikaw ang tanging tao na walang karapatang umiyak. Ang mapait na kaisipang ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Waling habang nakatitig siya sa maliit na screen ng cellphone na hawak ni Fred. Sa loob ng madilim at masikip na dampa ni Mang Isko, ang liwanag mula sa gadget ay nagmumukhang isang bintana patungo sa ibang mundo. Isang mundong marangya, maputi ang mga bulaklak, at punong-puno ng mga kasinungalingang kasing tulis ng mga tinik. "Pinsan, I've been looking for you everywhere. Noong mabalitaan ko ang tungkol sa warehouse, halos mawalan ako ng malay. I knew Leon was a snake, pero hindi ko akalaing kaya niyang pumatay." Pabulong na sabi ni Fred. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pasasalamat. Ang kanyang mga kamay, nabihasa sa pagpindot ng mga keyboard,
ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Waling na tila sinisigurado na hindi muling maglalaho ang kanyang pinsan. Tumingin si Waling sa screen. Doon, sa harap ng isang mamahaling kabaong na gawa sa mahogany, isang kabaong na walang laman, kundi mga bato at damit, nakatayo si Leon. Suot nito ang isang itim na barong. Ang kanyang mga mata ay mapula at tila pagod sa pag-iyak. Sa tabi niya ay si Doña Caridad na may hawak na panyo at panakanakang itinataktak ang kanyang mukha na tila isang biyudang labis ang pighati. "Look at them, Fred! Ang galing nilang umarte! Napakagandang palabas!" Wika ni Waling. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging patag, malamig, at tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng asawa. Maya-maya pa, ang kamera ng balita ay gumalaw at itinuon ang pansin sa isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses at isang eleganteng itim na belo. Si Sabrina. Lumapit ito kay Leon at dahan-dahang hinawakan ang braso ng lalaki. Sa paningin ng publiko, ito ay isang simpleng pagpapakita ng pakikiramay mula sa isang matalik na kaibigan. Ngunit para kay Waling, ang bawat daliri ni Sabrina na dumadampi sa balat ni Leon ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang sariling katawan. "Wally, you have to see this. I managed to hack into the CCTV of the mortuary last night," sabi ni Fred habang may pinipindot sa kanyang tablet. Hindi lang sila nagluluksa rito. Nagdiriwang sila. Ang video ay nagpalit. Ipinapakita nito ang loob ng isang pribadong silid sa punerarya, malayo sa mga mata ng media at mga bisita. Doon, nakita ni Waling si Leon na tumatawa habang humihigop ng mamahaling wine. Kasama niya si Doña Caridad na abalang binibilang ang mga tseke mula sa insurance company. Siguraduhin mong hindi mapupunta sa mga Salcedo ang kahit isang kusing ng perang ito, Leon. Narinig ni Waling ang boses ng biyenan sa video. Bagaman ang tunog ay bahagyang garalgal dahil sa distansya. Iyan ang bayad sa lahat ng pagtitiis natin sa amoy isdang babaeng yon. Naramdaman ni Waling ang matinding hapdi sa kanyang braso, ang bahagyang napaso ng apoy sa bodega. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ibinabaon ang kanyang mga kuko sa sariling laman upang palitan ang sakit ng kanyang puso ng pisikal na kirot. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nangyari sa dulo ng video. Kinuha ni Leon ang isang maliit na pelos na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang gintong singsing na may malaking diamante sa gitna. Ang Salcedo heirloom. Ito ang singsing na ibinigay ng ama ni Waling sa kanyang ina at ibinilin sa kanya bago ito pumanaw. Ito ang simbolo ng dangal at kasaysayan ng kanilang pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Leon ang kamay ni Sabrina. Sa harap ng kanyang ina at sa loob mismo ng punerarya kung saan nakaburol ang kanyang asawa, isinuot ni Leon ang singsing sa daliri ng kanyang manliligaw. Soon, Sabrina, kapag natapos na ang teleseryang ito, ikaw na ang opisyal na Mrs. Montemayor. At sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang magtago sa amoy ng kusina. Wika ni Leon. Kasunod ang isang halik sa noo ng babae. Binitawan ni Waling ang cellphone ni Fred. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa lamesang kahoy ay tila isang huling hudyat sa kanyang lumang buhay. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa at pagpapatawad, ay tila naging isang tuyong lupain na wala ng kakayahang magpatubo ng kahit anong emosyon kundi ang katarungan. "Fred, sabihin mo sa akin, kailan ang pagbasa ng huling habilin?" tanong ni Waling. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa dilim ng gabi sa labas ng dampa, kung saan ang mga alon ay patuloy na humahampas sa mga bato nang walang katapusan. "Next week, Wally. Sa mansyon niyo mismo. They think they've won already," sagot ni Fred. Lumingon si Waling sa kanyang pinsan, isang maliit, misteryoso,
at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ay isang nangiting hindi kailanman nakita ng mga Montemayor. Isang nangiti na nagmumula sa isang taong wala nang mawawala dahil ang lahat ay nakuha na sa kanya. Masyado silang nagmamadaling isuot ang korona sa reyna nilang gawa sa putik. Hindi nila alam, ang tunay na may-ari ng korona ay nakatayo pa rin at hindi siya hihinto hanggang hindi niya nababawi ang bawat sentimo ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang bagyo ay unti-unti nang humuhupa, ngunit sa loob ng dampa, isang mas matinding unos ang nagsisimulang mabuo. Isang unos na hindi naglalayong sumira, kundi ang maglinis ng lahat ng dumi ng nakaraan. Ang utang na loob ay hindi isang regalo. Ito ay isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa iyong kaluluwa hanggang sa hindi mo na maalala kung sino ka. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera sa dampa ni Mang Isko, pilit na inaalala ni Waling ang bawat taon ng kanyang pagsasama sa mga Montemayor. Ang bawat gunita ay tila isang pahina ng librong punong-puno ng tinta ng panlilinlang. Naalala niya ang boses ni Doña Caridad, ang boses na tila musika noong una pero naging isang matalim na latigo sa paglipas ng panahon. Isang gabi, 2 taon na ang nakalilipas, dumanas si Waling ng matinding lagnat. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay tila nanggagaling sa isang nagbabagang kalan. Ngunit sa halip na pag-aalaga, ang bumungad sa kanya ay ang malamig na mukha ng kanyang biyenan. Waling, tumayo ka na riyan. May mga bisitang darating ang asawa mo, mga investor mula sa Manila. Kailangan mong magluto ng iyong espesyal na kare-kare at asikasuhin ang hapagkainan. Ang utos ni Doña Caridad habang ang kanyang mga daliri ay abala sa paghagod sa kanyang mamahaling kwintas. Nanay, masama po ang pakiramdam ko. Halos hindi ko na po maigalaw ang aking mga binti. Pabulong na pagsamo ni Waling noon. Ngunit ang tugon ng matanda ay isang mapait na ngiti. Huwag kang maging makasarili, Hija. Isipin mo ang dangal ng pamilya Montemayor. Huwag mong kalilimutan na noong mamatay ang iyong ama at naiwan kang mag-isa sa malaking mansyon na yon, kami ang tumanggap sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng apelyidong rerespetuhin ng lahat. Utang mo sa amin ang posisyong kinaroroonan mo ngayon. Ang mga salitang iyon, ang palaging paalala ng utang na loob, ang naging bilangguan ni Waling. Pinaniwala siya ng mga Montemayor na wala siyang halaga kung wala sila. Kahit na ang totoo ay ang kanyang yaman ang bumubuhay sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang kanyang pagkatao ay dahan-dahang tinunaw ng kanilang mga manipulasyon hanggang sa maging isa na lamang siyang aninong sumusunod sa bawat naisin nila. Bumalik ang diwa ni Waling sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang init ng laptop ni Fred sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga daliri na dati ay tanging sandok at kutsilyo sa kusina ang hawak ay dahan-dahang sumasabay sa bilis ng takbo ng kanyang isipan. Pinsan, are you sure about this? Kapag ginalaw natin ang mga accounts na ito, malalaman nilang may nangyayaring hindi tama. Paalala ni Fred, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga code na lumalabas sa screen. I am more than sure, Fred, noong buhay pa si Papa, gumawa siya ng isang contingency fund na tanging ako lang ang nakakaalam. Isang account na hindi kailanman nalaman ni Leon dahil itinago ko ito para sa hinaharap ng aming magiging anak. Isang anak na hindi na kailanman darating. Wika ni Waling. Ang kanyang boses ay may halong pait, ngunit may determinasyong kasing tigas ng diamante. Sa pamamagitan ng tulong ni Fred, isa-isang pinasok ni Waling ang mga digital na lagusan ng kanyang mga nakatagong ari-arian. Nakita niya ang bilyon-bilyong sentimo na unti-unting nilulustay ni Leon para sa kanyang mga utang sa sugal at para sa mga luho ni Sabrina. Ang bawat transaksyong nakikita niya ay tila isang sampal, isang patunay
na ang kanyang asawa ay isang linta na sumisipsip sa kanyang dugo habang nakangiti sa kanyang harapan. I-freeze mo ang waling-waling foundation account, Fred. Iyan ang ginagamit ni Doña Caridad para sa kanyang mga social events. At ang buffer account na ginagamit ni Leon para sa kanyang credit cards. Putulin mo ang access niyan ngayong gabi. Utos ni Waling. Nang matapos ang huling transaksyon, isang katahimikan ang namayani sa loob ng dampa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga dingding na sasa at ang malalim na paghinga ni Waling. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng kapangyarihan na matagal na niyang kinalimutan. Ang tanikala ng utang na loob ay nagsisimula ng maputol, piraso por piraso. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Montemayor, kasalukuyang nagdiriwang si Leon at Sabrina sa pamamagitan ng isang baso ng mamahaling wine. Ang buong bahay ay tahimik, tila nakikisama sa kanilang tagumpay. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang mag-vibrate ang cellphone ni Leon sa ibabaw ng lamesang kristal. Isang mensahe ang lumitaw mula sa isang hindi kilalang numero. Ang bawat salita ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Hindi lahat ng abo ay nananatiling malamig. Ang apoy na sinimulan mo ay babalik sa iyo upang tupukin ang lahat ng iyong itinatago. Nabitawan ni Leon ang kanyang baso. Ang pulang alak ay dahan-dahang kumalat sa puting carpet. Tila isang sariwang dugo na nagpapaalala ng isang krimeng hindi kailanman mabubura. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatingin sa screen ng kanyang telepono. Sa gitna ng amoy ng lansa at alat sa dampa ni Mang Isko, isang bagong presensya ang nagdala ng kakaibang hangin. Isang hangin na hindi nanggaling sa dagat, kundi sa mga pasilyo ng katarungan. Si Attorney Gabriel Ilustre, ang lalaking naging tapat na katuwang ng ama ni Waling, ay nakatayo sa harap ng kanyang dating kliyente. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng awtoridad, ay kakikitaan ngayon ng matinding gulat at hindi maipaliwanag na lunas. Ilang gabi akong hindi nakatulog, Waling. Halos hindi ko matanggap na ang batang pinalaki namin ni Don Teodoro ay basta na lamang maglalaho sa isang trahedya, pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may lalim ng isang amang nakahanap ng nawawalang anak. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan. Pero nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Fred, nalaman kong hindi pa tapos ang laban. Dahan-dahang binuklat ni Waling ang mga dokumentong nasa loob ng folder. Sa bawat pahinang kanyang nababasa, tila unti-unting gumuho ang mundong matagal niyang pinanghawakan. Nandoon ang mga papeles ng paglilipat ng mga ari-arian, mga titulo ng lupang minsan niyang inakalang ligtas, at ang huling testamento na misteryosong nabago sa loob lamang ng isang gabi. Nang dumako ang kanyang paningin sa pinakahuling pahina, nanigas siya. Nakatatak doon ang sarili niyang lagda. Marahan niyang hinaplos ang papel, tila umaasang isa lamang yung pagkakamali. Ngunit habang mas tinititigan niya ang tinta, mas lalo niyang kinikilala ang pamilyar na pirma. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Para bang ang mga dokumentong hawak niya ay hindi lamang tungkol sa mga ari-arian. Para itong talaan ng planadong pagbura sa kanyang buong pagkatao. Parang may tahimik na nagdesisyon na alisin siya sa sariling buhay na siya mismo ang tumulong buuin. Isang malamig na kilabot ang gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang gulugod. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman kung gaano kalalim ang pagtataksil na itinago sa likod ng mga piraso ng papel na yon. Hindi ko ito pinirmahan, Gabriel. Alam mo ang aking sulat. Hindi ganito ang bawat kurbada ng aking pangalan. Wika ni Waling. Ang kanyang tinig ay matatag, bagaman may bakas ng pait. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Iyan din ang napansin ko. Ito ay isang pilit at clumsy na panggagaya.
Leon was too desperate to get the assets. Hindi niya naisip na ang isang batikang abogado ay makakakita sa pagkakaiba ng isang pusong nagmamahal at isang kamay na pinilit lamang. Sa tulong ni Gabriel at ng kasanayan ni Fred sa teknolohiya, sinimulan ni Waling ang unang hakbang ng kanyang pagbawi. Hindi siya gagamit ng dahas. Gagamitin niya ang mismong pundasyon ng mundong kinatatayuan ng mga Montemayor, ang kanilang pera at ang kanilang imahe. Habang ang gabi ay dahan-dahang nagpapalit sa madaling araw, ang atensyon ng kwento ay lumipat sa isang marangyang tea house sa kabisera ng Batangas. Doon, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, nakaupo si Doña Caridad kasama ang kanyang mga kaibigang sosyalera. Suot niya ang isang bagong terno at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na sapiro, isang alahas na kinuha niya mula sa vault ni Waling noong mismong gabi ng sunog. Alam niyo naman, ang aking krus na dinadala, wika ni Doña Caridad sa kanyang mga kaibigan habang maingat na itinataas ang kanyang tasa ng tsa. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tila inihanda para sa isang dula. Napakasakit. Mawalan ng manugang, lalo na't ako ang nagturo sa kanya kung paano maging isang tunay na babae. Ngunit kailangang magpatuloy ang aming mga kawanggawa. Hindi pwedeng huminto ang Montemayor Foundation dahil lamang sa isang trahedya. Napakabuti mo talaga, Caridad, sagot ng isa niyang kaibigan. Kaya naman pinagpapala ang inyong pamilya. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, kinuha ni Doña Caridad ang kanyang kulay gintong credit card mula sa kanyang pitaka. Ibinigay niya ito sa waiter nang may kasamang mapagmataas ng ngiti, tila isang reynang nagbibigay ng pabor. Ngunit habang hinihintay ang pagbabalik ng card, isang hindi maipaliwanag na kaba ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik ang waiter, ngunit hindi dala ang resibo na dapat ay pipirmahan ng matanda. Sa halip, ang mukha ng empleyado ay bakas ng pag-aalangan at hiyang hindi nito mapagtakpan. Madam, pasensya na po, pero ayaw pong tanggapin ng system ang inyong card. Pabulong na sabi ng waiter, sapat na upang marinig ng lahat ng mga kababaihan sa lamesa. Napakunot ang noo ni Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay agad na namula sa galit at hiya. Ano, imposible! Baka sira ang inyong makina. Subukan mo ulit. Napakalaki ng laman ng account na yan. Muling sinubukan ng waiter. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pulang ilaw sa maliit na screen ng card terminal ay kumislap ng 3 beses. Isang tahimik ngunit malupit na hudyat na ang pinto ng yaman ay tuluyan ng isinara. Ang mga bulungan ng kanyang mga kaibigan ay nagsimulang mamuo, tila mga bubuyog na may dalang lason. May problema ba, Caridad? Tanong ng isa niyang kasama. Ang tinig ay may halong pangungutya sa likod ng huwad na pag-aalala. Sa sandaling iyon, sa loob ng dampa sa dalampasigan, nakatitig si Waling sa monitor ng laptop ni Fred. Nakita niya ang abiso ng tinanggihang transaksyon. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito pa lamang ang simula. Ang bawat sentimong ginamit ng mga Montemayor upang bumili ng respeto ay isa-isang babawiin ni Waling, hanggang sa ang tanging matira sa kanila ay ang hubad na katotohanan ng kanilang mga kaluluwa. Ang katanungang bumabalot ngayon sa isipan ni Doña Caridad habang pilit na naghahanap ng cash sa kanyang bag ay hindi kung bakit hindi gumana ang card, kundi kung sino ang may kapangyarihang gumawa nito sa kanya. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang mabilis na hatol. Kung minsan, ito ay dahan-dahang gumagapang sa dilim, tila isang malamig na hangin na yumayakap sa iyong balat hanggang sa ang bawat balahibo mo ay tumayo sa takot. Para kay Wali, ang kanyang paghihiganti ay hindi isang pagsabog, kundi isang dahan-dahang pag-ukit sa konsensya ng mga taong nagtapon sa kanya sa apoy. Sa loob ng mansyon ng mga Montemayor, ang kapaligiran ay hindi na kasing ningning ng dati. Bagaman ang mga gintong chandelier ay nakasindi at ang mga mamahaling kasangkapan ay nagniningning. May isang bigat na hindi maipaliwanag
na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Si Sabrina ay nakaupo sa tapat ng malaking salamin sa silid na dati ay pag-aari ni Wally. Sinusubukan niyang isuot ang isang perlas na kwintas, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi humihinto sa panginginig. "Leon, did you hear that?" Tanong ni Sabrina, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Lumingon siya sa pinto. Tila inaasahan na may papasok na hindi inanyayahang panauhin. "Hear what, Sabrina? It's just the wind. Masyado ka lang sigurong stress dahil sa preparasyon ng kasal at sa mga isyu ni nanay sa bangko." Sagot ni Leon habang abala sa pag-inom ng alak. Ngunit kahit siya ay hindi makatingin ng diretso sa salamin, ang kanyang mga mata ay pagod at may malalim na itim sa ilalim. Bunga ng mga gabing hindi siya pinapatulog ng mga kakaibang panaginip. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang tensyon. Isang katulong ang pumasok na may dalang isang maliit na kahon na gawa sa itim na pelus. "Sir, may nag-iwan po nito sa gate. Para daw po kay Ma'am Sabrina." "See? Baka gift lang yan mula sa mga designer natin," sabi ni Leon. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Dahan-dahang binuksan ni Sabrina ang kahon, ngunit sa halip na alahas o mamahaling pabango, ang tumambad sa kanya ay isang bulaklak ng waling-waling. Ang mga talulot nito ay tuyo na at ang mga dulo ay maitim, tila dinarang sa matinding init ng apoy. Kasama nito ay ang isang maliit na papel na may amoy ng usok at luma na baul. Ang ganda ng bulaklak, ngunit mas maganda itong pagmasdan habang unti-unting nagiging abo ang basa ni Sabrina sa nakasulat. Bigla niyang nabitawan ang kahon at ang bulaklak ay nalaglag sa sahig, tila isang bangkay ng nakaraan na tumuturo sa kanya. "Leon, who would send this? Isang waling-waling na sunog. Is it a joke? Is it her?" Ang boses ni Sabrina ay naging isang matinis na tili. "Shut up, Sabrina. Patay na siya. Nakita natin ang abo ng warehouse. Huwag kang magpadala sa mga pananakot ng kung sinong siraulo." Bulyaw ni Leon, ngunit ang kanyang sariling kamay ay napahawak ng mahigpit sa braso ng upuan. Nang sumapit ang malalim na gabi, ang katahimikan sa mansyon ay naging mas lalong nakabibingi. Hindi makatulog si Sabrina. Ang bawat tunog ng pag-urong ng mga dingding ng bahay dahil sa lamig ay tila mga yabag ng paa para sa kanya. Tumayo siya upang uminom ng tubig, dahan-dahang binabagtas ang madilim na pasilyo. Pagdating niya sa kusina, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan na sumisilip sa bintana. Habang dahan-dahang itataas ni Sabrina ang baso sa kanyang mga labi, napansin niya ang isang refleksyon sa salamin ng refrigerator. Sa labas ng bintana, sa gitna ng hardin na dati ay pinakamamahal ni Wally, may isang aninong nakatayo. Hindi ito isang simpleng anino ng puno. Ang bulto ay malinaw. Isang babae, nakasuot ng isang kupas na perang pangkusina. Ang mga kamay ay tila may hawak na sandok at ang buhok ay nakatali nang maayos tulad ng nakasanayan ni Wally tuwing nagluluto para sa mga mahihirap. Binitawan ni Sabrina ang baso at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong kusina, kasabay ng kanyang pigil na hininga. Ang bawat piraso ng baso ay kumalat sa sahig, tila mga kristal na luha. Ngunit ang mas nakatatakot ay ang dahan-dahang paglingon ng anino sa bintana. Kahit madilim, tila nakikita ni Sabrina ang dalawang matang nagniningning sa gitna ng kadiliman, mga matang hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakapanlulumong paniningil. "Wally?" Pabulong na tawag ni Sabrina. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa tindi ng takot. Nang muling kumurap si Sabrina, ang anino ay wala na. Ang tanging natira ay ang marahang paggalaw ng mga dahon ng halaman sa labas dahil sa ihip ng hangin. Ngunit sa hangin na pumasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana, nalanghap ni Sabrina ang isang amoy na hinding-hindi niya malilimutan. Ang amoy ng bagong lutong lugaw na may halong lansa ng dagat at ang nakasusulasok na amoy ng nasusunog na tela.
Tumakbo si Sabrina pabalik sa silid. Ang bawat hakbang niya ay tila hinahabol ng isang multong. Hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman niya sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang laro ng konsensya ay nagsimula na, at sa larong ito, ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay sa takot na ang bawat aninong makikita mo ay ang taong pinagkaitan mo ng buhay. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang malalim na buntong hininga ng dagat, isang paulit-ulit na himig na nagpapaalala kay Waling na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot sa kabila ng kanyang pagkakaantala. Sa loob ng dampa ni Mang Isko, ang amoy ng sariwang halamang gamot at malinis na gasa ay humahalimuyak. Unti-unting tinatalo ang malansang amoy ng nakaraan. Nakaupo si Waling sa isang bangkitong kawayan, habang si Attorney Gabriel ay maingat na nililinis ang mga sugat sa kanyang braso. Ang mga kamay ni Gabriel ay hindi katulad ng mga kamay ni Leon na laging naghahanap ng kumpas ng pera o baso ng alak. Ang paghawak ng abogado sa kanyang balat ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-iingat na tila ba ang hawak niya ay isang mamahaling porselana na natatakpan lamang ng dumi. Sa bawat pagdampi ng bulak na may gamot, nararamdaman ni Waling ang bahagyang hapdi. Ngunit mas nangingibabaw ang init ng pagmamalasakit na matagal na niyang hindi nadarama. Pasensya ka na, Gabriel. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan tayo muling magkakasama. Pabulong na sabi ni Waling. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dahan-dahang paggalaw ng apoy sa mitya ng gasera. Dati, ang tanging problema natin ay ang pag-aayos ng mga buwis ng fishport. Ngayon, pati ang paghinga ko ay kailangan pang itago. Tumingala si Gabriel at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang seryosong paghanga na nagpasinghap kay Waling. Huwag mong hilingin ang pasensya ko, Waling. Ang tatay mo, si Don Teodoro, ay itinuring akong higit pa sa isang empleyado. Noong iniwan niya sa akin ang pangangalaga sa iyong mga legal na dokumento, ang bilin niya ay simple. Protektahan mo ang aking Waling-Waling dahil siya ay masyadong mabuti para sa mundong ito. I felt like I failed him when you married Leon. Pero ngayon, nakikita ko na ang tatag na sinasabi niya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Waling. Tatag? Gabriel, pakiramdam ko ay para akong isang basag na salamin. Kahit anong dumi ang linisin mo rito, ang mga lamat ay mananatili na. Ang salaming may lamat, kapag nadikit ng maayos, ay nagiging mas matibay at nagkakaroon ng sariling ganda. Sagot ni Gabriel habang maingat na itinatali ang puting gasa sa braso ni Waling. Sandali niyang hinawakan ang kamay ng babae, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaalyado. Hindi ka lang biktima rito, Waling. Ikaw ang katarungang matagal nang hinihintay ng mga taong pinagsamantalahan ng mga Montemayor. You are worth more than any property or stock market share. Sana ay simulan mo ring makita iyon sa iyong sarili. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay binalot ng isang mainit at emosyonal na enerhiya. Naramdaman ni Waling ang isang uri ng kilig na hindi niya naranasan kay Leon. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, ng pagiging mahalaga, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ang pagtitiwala ay dahan-dahang muling nanunuot sa kanyang puso, tila isang halamang dinidiligan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang maramdaman nila ang mabilis at tuloy-tuloy na pag-vibrate ng cellphone ni Fred sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang ingay ng pagyanig ng telepono sa matigas na ibabaw ay tila isang alarmang nagpabalik sa kanila sa katotohanan. Mabilis na kinuha ni Fred ang gadget at binuksan ang isang video file na kapapadala lamang ng kanyang software. Wali, Gabriel! Nakuha ko na, ani Fred. Ang boses ay puno ng panginginig ng tagumpay. I managed to bypass the firewall of the security firm that handled the warehouse. May isang camera sa gilid ng pantalan na hindi nila naisipang sirain.
It shows everything. Ang pagpasok ng mga tauhan ni Caridad, ang pagbuhos ng gasolina, at ang paglabas ni Leon bago sumiklab ang unang apoy. Lumapit si Waling sa screen. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Nakita niya sa madilim na video ang bulto ni Leon. Malinaw ang mukha nito sa ilalim ng ilaw ng poste habang tinatalikuran ng bodega kung saan siya iniwang nakagapos. Ang katibayan ay naroon na. Isang digital na hatol na hindi mabubura ng kahit anong dami ng pera o dasal. Ito na ang dulo ng kanilang kasinungalingan, pabulong ni Waling. Ang kanyang mga mata ay muling nagniningas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa takot, kundi mula sa isang malamig at tiyak na determinasyon. Fred, ihanda mo ang lahat. Gabriel, kailangan nating gawin ang susunod na hakbang. Hindi na lang ito tungkol sa pagtatago. Oras na para maramdaman nila ang init ng apoy na mismong sila ang nagsindi. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tunog ng paparating na kulog sa malayo. Isang pahiwatig na ang tunay na bagyo para sa mga Montemayor ay kasisimula pa lamang. Hindi sapat na makuha mo ang corona, Sabrina. Dapat ay marunong ka ring magdala ng bigat nito nang hindi ka nagmumukhang desperada. Ang mga salitang ito mula kay Doña Caridad ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatak sa isipan ni Sabrina habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na sala. Ang mansyon na dati ay puno ng katahimikan at kaayusan, sa ilalim ng pamamahala ni Waling ay naging isang magulo at maingay na tanghalan ng karangyaan. Nakakalat sa bawat sulok ang mga mamahaling shopping bags, mga telang seda para sa gagawing gown at mga katalugo ng mga alahas na abot langit ang halaga. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging manipis at mahirap lang hapin. I don't care about the weight, tita. I just want everyone to know that I am the new Mrs. Montemayor. I want a royal wedding. Gusto ko, ang lahat ng dyaryo sa bansa ay pag-usapan ng engrandeng selebrasyon natin. Ang boses ni Sabrina ay puno ng pagpupumilit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ambisyon. Kinuha niya ang isang credit card mula sa kanyang pitaka at padaskol na ibinigay ito kay Leon. Bakit ba kailangang mag-alangan? Use your corporate account, Leon. Ayaw kong mapahiya sa mga designers ko. Napatayo si Leon mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagod at tensyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng alak na tila ba doon lamang siya kumukuha ng lakas upang harapin ang bawat oras. Sabrina, stop it! Hindi mo ba naintindihan? Ang lahat ng accounts ni Waling ay naka-freeze. Maging ang mga trust funds na inaasahan ko para sa operasyon ng kumpanya ay hindi ko magalaw. I'm drowning in debt. And you're talking about a royal wedding? Then do something. Ikaw ang asawa, di ba? You have the right. Gamitin mo ang kapangyarihan mo bilang tagapagmana. Sigaw ni Sabrina, ang kanyang pagiging sopistikada ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang anyong mapangapi at makasarili. I didn't sign up for this, Leon. Hindi ako sumama sa iyo para lang mamuhay sa takot at sa limitadong budget. I want my life back. Your life? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leon. Ang buhay na tinatamasa mo ngayon ay kinuha natin sa isang babaeng itinapon natin sa apoy. Huwag kang umasta na tila ba ikaw ang biktima rito. We are both monsters, Sabrina. At ang mga dambuhala ay walang karapatang humiling ng isang fairy tale. Ang pagtatalo ng dalawa ay naging mas matindi. Ang bawat salita ay tila isang palasong may lason na tumatama sa puso ng isa't isa. Ang dati ay pag-ibig na akala nila ay sapat na upang pagtakpan ng kanilang kasalanan ay dahan-dahang lumalabas bilang isang hungkag at maduming transaksyon. Si Doña Caridad na nakaupo sa kanyang paboritong silya ay nanonood lamang ng may malamig na tingin, tila ba naghihintay kung sino ang unang susuko sa labanan ng ego.
You're weak, Leon. Kaya ka siguro hindi pinahalagahan ni Waling dahil wala kang kwenta. Ang huling hirit ni Sabrina ay naging mitya ng isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa pagitan nila. Ang malakas na pagtama ng palad ni Leon sa pisngi ni Sabrina ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para sa kanila. Ang ulo ni Sabrina ay tumagilid sa tindi ng puwersa. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang sunglasses ay tumalsik sa sahig. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Leon at ang mahinang tunog ng pagtulo ng mga luha ni Sabrina sa makinis na sahig. Dahan-dahang itinaas ni Sabrina ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang namumulang pisngi. Tumingin siya kay Leon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at hindi maipaliwanag na takot. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kanilang perpektong pagsasama ay tuluyan ng nadurog. Ang bawat piraso ng kanilang kasinungalingan ay nagsisimulang gumuho at ang pundasyon ng kanilang relasyon na itinayo sa abo ng kataksilan ay dahan-dahang nilalamon ng lupa. Lumingon si Leon kay Doña Caridad, umaasa ng suporta, ngunit ang matanda ay tumayo lamang at dahan-dahang lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang huling hatol ng pag-iisa. Iniwan silang dalawa sa gitna ng kanilang sariling impyerno, isang impyernong sila mismo ang lumikha. At ngayon ay nagsisimulang sumunog sa kanila ng buhay. Ang bango ng insenso sa loob ng silid-pulong ng parokya ay tila isang banal na tabing na nagkukubli sa mabulok na katotohanan sa loob ng dibdib ni Doña Caridad. Nakaupo siya sa gitna ng mahabang mesa, ang kanyang traje de mestiza ay walang kahit isang lukot at ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa isang Bibliyang may pabalat na ginto. Sa paligid niya ay ang mga matatandang kababaihan ng Catholic Women's League, ang mga impluwensyal na ginang ng Batangas na ang tanging libangan ay ang pag-uusap tungkol sa kabanalan at sa buhay ng ibang tao. Napakahalaga na bago tayo magsimula sa ating charity gala para sa mga nasalanta ng bagyo, ay linisin natin ang ating mga puso, wika ni Doña Caridad sa isang tonong puno ng pekeng kababaang loob. Ang aking yumaong manugang na si Waling ay palaging nagsasabi na ang pagtulong ay dapat galing sa kaluluwa. At bilang pag-alaala sa kanya, nais kong ihandog ang karagdagang pondo mula sa Montemayor Foundation. Isang mahinang bulungan ng paghanga ang umalingaw-ngaw sa silid, isang tunog na tila mga dahon na hinahampas ng hangin. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng silid. Pumasok ang bishop ng parokya, ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng karaniwang ngiti ng pagbati. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang makapal na puting sobre na may selyo ng isang kilalang accounting firm. Bishop, napadalaw po kayo. Isang karangalan po na makasama kayo sa aming pagpaplano. Bati ni Doña Caridad habang mabilis na tumatayo upang magmano, ngunit ang kamay ng bishop ay nanatili sa kanyang gilid. Caridad, bago tayo magpatuloy sa anumang pagdiriwang, kailangan nating linawin ang isang napakaseryosong usapin. May nakarating sa aking tanggapan na mga dokumento, mga ulat ng bangko at mga resibong hindi tumutugma sa ipinahayag ninyong pondo para sa mga mangingisda. Ang kulay sa mukha ni Doña Caridad ay dahan-dahang naglaho, tila isang pinturang nabura ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa kanyang kwintas na perlas hanggang sa ang kanyang mga kuko ay mamuti sa tindi ng diin. Bishop, baka po may nagkamali lamang. Alam niyo naman po ang aming pamilya. Kami ang pinakamalaking donor ng simbahang ito. Iyon nga ang masakit, Caridad. Ang boses ng bishop ay naging malalim at puno ng panghihinayang. Ayon sa audit na ito, na ipinadala ng isang hindi nagpakilalang impormante, ang perang dapat ay pambili ng mga bagong bangka at gamot para sa mga nasalanta.
ay ginamit ninyo upang bayaran ang inyong mga utang sa mga luxury boutiques at pambili ng alahas ni Sabrina Alcantara. Maging ang mga donasyon na galing mismo sa sariling pera ni Waling ay inilipat ninyo sa inyong personal na account. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na tila ba ang lahat ay nakalimutang huminga. Ang mga kaibigan ni Caridad na kanina lamang ay puno ng papuri ay dahan-dahang lumayo sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay puno na ngayon ng pandidiri at pangungutya. Ang tunog ng mga bulungan ay muling nabuo. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila mga tibo ng bubuyog na tumutusok sa balat ng matanda. Bishop, it's a mistake. Sinisiraan lang ako ng mga inggit sa akin. Tili ni Doña Caridad. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng nahulog, pinalitan ng isang mukhang puno ng desperasyon at puot. I am a Montemayor. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin sa harap ng mga taong ito. Dahil sa bigat ng ebidensyang ito, Caridad, ikinalulungkot kong sabihin na ikaw ay tinatanggal na bilang pinuno ng ating pundasyon at ang iyong pagiging miyembro ng samahang ito ay sinususpinde ng walang hanggan. Hatol ng bishop. Ang simbahan ay hindi maaaring maging kanlungan ng mga taong nagnanakaw mula sa mga nagugutom. Nang lumabas ang lahat ng mga kababaihan, iniiwan si Doña Caridad na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Ang matanda ay napaupo sa sahig. Ang kanyang Bibliyang may gintong pabalat ay nalaglag at bumukas sa gitna. Ngunit wala siyang mabasang salita ng ginhawa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hiya na tila isang apoy na tumutupok sa kanyang natitirang dangal. Bigla niyang naalala ang mensaheng natanggap ni Leon. Ang bawat pangyayari ay tila pinlano ng may katumpakan ng isang taong nakakaalam sa bawat dumi ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng kanyang sariling pagsigaw. Isang sigaw na hindi puno ng pagsisisi, kundi ng isang nagngangalit na galit na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sino ang gumagawa nito sa akin? Sino ang pangahas na sumisira sa aking pangalan? Sa labas ng simbahan, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayo, nakatingin si Waling sa bintana. Nakita niya ang paglabas ng mga dating kaalyado ni Caridad na abala sa pag-uusap tungkol sa iskandalo. Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ni Waling, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa sakit na kailangang dumanas ng ganitong kababaan ang pamilyang pinaglingkuran niya ng tapat. Makuha lamang ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Ang bawat hakbang ni Waling sa loob ng bakuran ng mansyon ay tila paglalakad sa isang libingan ng kanyang sariling mga alaala. Ang mga halaman sa hardin na dati ay malulusog at lunti sa ilalim ng kanyang kalinga ay naging tuyot at laylay na ngayon, tila nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang tagapangalaga. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang balat, nagdadala ng amoy ng paparating na ulan at ang pamilyar na bango ng mga puno ng mangga na dati ay nagbibigay sa kanya ng silong. Sa gitna ng kadiliman, isang malaking bulto ang mabilis na lumapit sa kanya mula sa ilalim ng mga anino ng puno. Isang marahang tunog ng paghampas ng buntot sa tuyong dahon ang narinig at naramdaman ni Waling ang basang ilong ng isang hayop na dumidikit sa kanyang kamay. Si Bantay, ang kanyang matapat na aso na dati ay bigay ng kanyang ama, ay nakatayo sa kanyang harap. Hindi ito tumahol. Sa halip, ang aso ay dahan-dahang humilig sa kanyang mga binti. Ang mga mata nito ay nagniningning sa ilalim ng buwan na tila nagsasabing kinikilala nito ang tunay na may-ari ng bahay sa kabila ng takip sa muka at kupas na damit ni Waling. Bantay, huwag kang maingay, kaibigan. Pabulong na wika ni Waling habang hinahaplos ang malambot na balahibo ng aso. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang tanging buhay na bagay sa mansyong ito na hindi siya pinagkanulo. Gamit ang susi na itinago niya sa ilalim ng isang malaking paso nang waling-waling bago ang trahedya,
Dahan-dahang binuksan ni Waling ang pinto sa gilid ng kusina. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandama, ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay nanatiling buo. Pagpasok niya, ang amoy ng mansyon ay hindi na ang dating amoy ng bagong luto at malinis na tela. Ngayon, nanunuot sa kanyang ilong ang masangsang na amoy ng alak, ang matamis na pabango ni Sabrina, at ang tila mabulok na enerhiya ng mga taong naninirahan dito. Tinahak niya ang daan patungo sa dating opisina ng kanyang ama. Sa bawat paghakbang niya sa makinis na sahig, ang kanyang refleksyon sa mga malalaking salamin ay tila isang multong bumabalik mula sa kabilang buhay. Pagdating sa loob ng opisina, mabilis niyang nahanap ang lihim na lagusan sa likod ng malaking bookshelf, ang lugar kung saan itinago ng kanyang ama ang isang lumang kwaderno na may pabalat na balat. Ang kwadernong ito ang naglalaman ng lahat ng lihim na transaksyon, mga utang na loob, at ang tunay na halaga ng yaman ng mga Salcedo na hindi kailanman nalaman ng mga Montemayor. Nang mahawakan niya ang kwaderno, naramdaman ni Waling ang isang matinding bugso ng emosyon. Ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nila nakukuha. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang malamig na panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang ilaw sa pasilyo na kanina ay patay ay biglang nagbigay ng isang nakasisilaw na liwanag na tumama sa dingding ng opisina. Isang mahaba at gumagalaw na anino ang dahan-dahang humaba sa sahig mula sa labas ng pintuan. Narinig ni Waling ang mabibigat at tila hindi balanseng hakbang ng isang tao na pababa mula sa ikalawang palapag. Napahinto ang hininga ni Waling. Mabilis siyang umurong sa madilim na sulok sa likod ng kurtina. Ang kwaderno ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. "Sino yan? Nanay? Sabrina? Alam kong may tao rito." Ang boses ni Leon ay garalgal, puno ng takot at kalasingan. Dahan-dahang sumilip si Waling mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya si Leon na nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang barong nito ay hindi maayos ang pagkakasara at ang buhok ay gulo-gulo. May hawak itong baso ng alak sa isang kamay, habang ang kabilang kamay ay nakakapit sa hawakan ng hagdan para hindi matumba. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa direksyon ng opisina. Isang matinding bugso ng hangin mula sa bahagyang nakabukas na bintana ang nagpagalaw sa mga kurtina. Inilalantad ang bulto ni Waling sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay tila nagtagpo. Ang mga mata ng isang biktima at ang mga mata ng isang mamatay tao. Nabitawan ni Leon ang kanyang hawak na baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa matigas na sahig ay tila isang huling hudyat sa katahimikan ng gabi. Ang pulang alak ay mabilis na kumalat, tila isang sariwang dugo sa paanan ni Leon. "Wawaling?" Ang pabulong na tawag ni Leon ay puno ng matinding kilabot. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa siya ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Hindi inaalis ang tingin sa aninong nasa harap niya. Ang pulang alak na kumalat sa paanan ni Leon ay tila isang mantsa ng kasalanan na pilit na gumagapang paitaas, habang ang bawat piraso ng basag na kristal ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Nanatiling nakaluhod ang lalaki, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang bawat hininga niya ay tila isang kapos na pagsamo para sa hangin. Ang kanyang paningin ay nakapako sa aninong nakatayo sa dulo ng pasilyo. Isang anyo na pamilyar ang tindig, ngunit banyaga ang lamig na dala. "Waling, patawad Waling." Ang pabulong na pagsamo ni Leon ay garalgal. Ang bawat salita ay may kasamang amoy ng alak at pagsisisi na huli na ang lahat. "Hindi ko ginusto. Ang nanay, si Sabrina, sila ang nagtulak sa akin. Patawarin mo ako, wag mo akong kunin."
Dahan-dahang humakbang si Waling palabas mula sa anino ng kurtina, ngunit nanatiling nakatago ang kalahati ng kanyang mukha sa dilim. Hindi siya nagsalita ng malakas. Sa halip, ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng usok at lansa ng dagat. Ang apoy na sinindi mo, Leon, ay hindi kailanman nakakapatay ng katotohanan. Ang bawat sako ng bigas na tinupok mo, ang bawat pangarap na ibinaon mo sa abo, lahat iyon ay naniningil na ngayon. Ang tinig ni Waling ay walang emosyon, tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng isang walang hanggang gabi. Multo ka ba? Bakit nararamdaman ko ang lamig mo? Pilit na tumatayo si Leon, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang mga kuko ay kumakalamot sa mamahaling wallpaper ng mansyon. Waling, aayusin ko ang lahat. Ibibigay ko ang pera, ang kumpanya. Basta hayaan mo lang akong mabuhay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Waling na hindi nakikita ni Leon. Ang buhay na hiling mo ay ang buhay na ipinagkait mo sa akin. Ang perang ipinagpalit mo sa aking dangal ay wala ng halaga. Pagmasdan mo ang iyong mga kamay, Leon. Amuyin mo ang iyong paligid. Kahit anong pabango ang gamitin mo, hinding-hindi mawawala ang amoy ng usok sa iyong balat. Sa pagkakataong yon, ang pinto sa itaas ng hagdan ay bumukas at ang tinig ni Sabrina ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Leon, sino ang kinakausap mo riyan? Bakit ang ingay sa ibaba? Nang lumingon si Leon, patungo sa itaas upang sumagot, mabilis na kumilos si Waling. Sa isang kisap mata, tumakbo siya patungo sa pinto ng kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila walang bigat at hindi lumilikha ng anumang tunog sa makinis na sahig. Pagbaba ni Sabrina, ang tanging naabutan niya ay si Leon na nakahandusay sa sahig, umiiyak at itinuturo ang bakanting pasilyo kung saan nakatayo ang anino kanina. Narito siya, Sabrina! Narito si Waling! Kakausap lang niya sa akin! Ang tili ni Leon ay puno ng kilabot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ano ba ang sinasabi mo, Leon? Masyado ka lang nakainom. Walang tao rito. Inis na sabi ni Sabrina habang pilit na itinatayo ang lalaki. Ngunit nang mapalingon si Sabrina sa bintana, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Sa ibabaw ng lamesang kristal, sa tabi ng basag na baso, ay may isang tuyong bulaklak ng waling-waling. Ang amoy ng sariwang lugaw at luya ay dahan-dahang humalo sa amoy ng alak sa silid. Isang pamilyar na pabango na hinding-hindi magagawa ng anumang mamahaling bote mula sa ibang bansa. Si Leon ay nagsimulang tumawa ng mahina, isang tawang puno ng kawalan ng katinoan habang patuloy na tinitingnan ang tuyong bulaklak. Ang kanyang isipan ay dahan-dahan nang bumibigay sa bigat ng kanyang sariling konsensya. Sa labas ng gate, si Waling ay nakatayo sa ilalim ng ulan, hawak ang kwaderno ng kanyang ama. Tumingin siya sa itaas na palapag ng mansyon kung saan ang mga ilaw ay nagkukurap-kurap. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakulong. Ito ay tungkol sa pagpilit sa mga dambuhala na harapin ang multong sila mismo ang lumikha sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Ang pag-angat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay nagdala ng kulay rosas at lila sa kalangitan. Isang tanawing tila ipininta ng isang mapagpatawad na tadhana. Ngunit sa loob ng maliit na dampa ni Mang Isko, ang hangin ay nananatiling mabigat sa tindi ng konsentrasyon. Ang liwanag ng screen ng laptop ni Fred ay nagbibigay ng asul na kislap sa mga mata ni Waling, na ngayon ay wala ng bakas ng takot, kundi isang malamig at kalkuladong determinasyon. Tapos na ang lahat ng dokumento, Wally. Ang digital footprints ng bawat sentimong ninakaw nila, ang video ng gabing iyon, at ang mga patunay ng huwad na lagda. Lahat ay nakahanda na sa isang secure na server. Wika ni Fred, ang kanyang boses ay may halong pagmamalaki at pag-aalala.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumigil sa pagpindot sa keyboard. Isang hudyat na ang sandata ay kargado na at handa ng iputok. Tumayo si Attorney Gabriel mula sa sulok, bitbit ang isang makapal na asul na folder. Ang bawat legal na butas ay nasigurado na rin natin, Waling. Sa sandaling lumabas ka at humarap sa publiko, wala silang puwang para tumakas. Ang batas ay hindi lamang nasa panig natin. Ang batas ang magsisilbing kuta mo. Dahan-dahang lumapit si Waling sa bintana. Pinagmamasdan ang mga mangingisdang nagsisimula nang itulak ang kanilang mga bangka patungo sa dagat. Ang bawat kilos ng mga ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama, ang dangal ng paggawa at ang katapatan sa kapwa. Humarap siya kay Gabriel at sa gitna ng seryosong usapin, isang sandali ng kapayapaan ang namagitan sa kanilang dalawa. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ito, pabulong na sabi ni Waling. Naramdaman niya ang init ng kamay ng abogado na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa sa huling yugto ng labanang ito. Hindi mo kailangang magbayad, Waling. Ang makita kang muling nakatayo at malaya sa takot. Sapat na yon para sa akin. Sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Samantala, sa loob ng naghihingalong karangyaan ng mansyon ng mga Montemayor, si Doña Caridad ay tila isang sugatang leon na pilit na ibinabangon ang kanyang dangal. Sa kabila ng pagbagsak ng kanyang reputasyon sa simbahan at ang pagkaka-freeze ng kanilang mga bank accounts, nagawa pa rin niyang isanla ang kanyang huling natitirang mga lupain sa ibang lalawigan upang pondohan ang isang huling pagtatangka, ang Montemayor Legacy Gala. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo matitibag ng mga chismis at maling akusasyon. Bulyaw ni Doña Caridad kay Leon, na ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang gala na ito ang magsisilbing deklarasyon na ang mga Montemayor ay mananatiling makapangyarihan sa Batangas. At doon, sa harap ng lahat, formal nating ipapakilala si Sabrina bilang bagong Mrs. Montemayor. Kapag nakita nila ang pagkakaisa natin, titigil ang lahat ng bulong-bulungan. Nanay, paano kung totoo ang mga nakikita ko? Paano kung hindi tayo titigilan ni Waling? Ang boses ni Leon ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali sa bawat sulok ng silid. Tumahimik ka, Leon. Patay na ang babaeng yon. Ang multong kinatatakutan mo ay bunga lamang ng iyong sariling kahinaan. Bulyaw ng matanda. Bagaman sa loob-loob niya ay may isang maliit na tinig ng pag-aalinlangan na pilit niyang sinusupil. Sa Sabado ng gabi, ang lahat ng impluwensyal na tao sa lalawigan ay darating. Doon natin tatapusin ang lahat ng ito. Nang makarating ang balita tungkol sa engranding gala sa dampa ni Mang Isko, hindi nagulat si Waling. Alam niya ang takbo ng isip ng kanyang biyenan, ang pananampalataya sa panlabas na anyo at ang desperasyong mapanatili ang imahe ng kapangyarihan. Gusto nila ng isang malaking entablado, Gabriel. Wika ni Waling, ang kanyang boses ay may halong pait at katarungan habang hinahaplos ang tuyong talulot ng isang bulaklak ng waling-waling na nasa kanyang lamesa. Ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Ang gabing akala nila ay magiging koronasyon ng kanilang mga kasinungalingan ay magiging gabing huhubaran sila ng katotohanan sa harap ng buong mundo. Ang determinasyon sa mukha ni Waling ay tila isang nagniningas na apoy na hindi mapapatay ng kahit anong ulan. Ang plano ay nabuo na. Hindi na ito isang laro ng mga anino sa dilim. Ang susunod na hakbang ay magaganap sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier sa gitna ng mga mamahaling alak at musika kung saan ang bawat lihim ay pilit na ibubunyag at ang bawat utang ay sisingilin ng buo. Habang ang gabi ay muling bumabalot sa dalampasigan, ang katahimikan ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo.
Ang katanungan ay hindi na kung magtatagumpay ba si Waling, kundi kung handa ba ang mga Montemayor na harapin ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang katotohanang ang kanilang biktima ay hindi lamang nabuhay, kundi naging mas matatag kaysa sa anumang apoy na kanilang sinindihan. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa loob ng engrandeng ballroom ng Hotel de Batangas ay tila mga matang nanghuhusga, nagniningning sa ilalim ng huwad na karangyaan ng mga Montemayor. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng imported na wine ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin. Sa gitna ng lahat, si Doña Caridad ay nakatayo ng may gilas. Ang kanyang tragedy mestiza na kulay ginto ay tila isang baluti na nagtatago sa kanyang nanghihinang reputasyon. Mga kaibigan, mga katuwang sa serbisyo, ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng tamis at awtoridad. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa ating pundasyon. Ito ay para sa pagpapatuloy ng dangal ng aking pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na ibinigay ng tadhana, ang aking manugang na si Waling ay wala na. Ngunit ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa bawat donasyong ibibigay ninyo. Sa tabi niya, si Leon ay pilit nang ngumingiti. Bagaman ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baso, tila ba ito lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Si Sabrina naman ay nakatayo sa kabilang panig. Suot ang Salcedo heirloom diamond ring. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang tinitingnan ang mga kababaihang dati ay kinukutya siya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng charity works ni Caridad ay biglang nagdilim. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga pagtataka ay tila isang dahan-dahang dumarating na unos. Sa halip na mga larawan ng kawanggawa, isang malabo ngunit malinaw na video ang lumitaw. Ang boses na nanggaling sa mga speaker ay hindi ang boses ni Caridad na puno ng biyaya, kundi ang boses na nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na plano. Sunugin mo na ang bodega pagkatapos niyang pumirma. Siguraduhin mong walang matitirang bakas. Ang mga Montemayor ay hindi kailangan ng isang amoy isdang tagapagmana. Ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, kasing linaw ng isang hatol na nanggagaling sa langit. Ang buong silid ay tila nawalan ng hangin nang sabay-sabay na pigilin ng lahat ang kanilang paghinga. Ang video ay nagpatuloy. Ipinapakita ang bulto ni Leon na mabilis na lumalabas sa nagbabagang warehouse. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng unang silab ng apoy. Leon, anong ibig sabihin nito? Ang tili ni Doña Caridad ay puno ng kilabot. Ang kanyang gintong baluti ng dangal ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng lahat. Nabitawan ni Leon ang kanyang baso at ang tunog ng pagtama ng kristal sa matigas na sahig ay tila isang huling hudyat. Ang pulang alak ay mabilis na kumalat sa paanan ng entablado, tila isang sariwang dugo na naniningil ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan at matinding kahihiyan, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyong yon. Mula sa kadiliman ng labas, isang babae ang pumasok ng may marangal na tindig. Nakasuot siya ng isang purong puting traje de mestiza. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang simpleng kwintas na galing sa kanyang ama. Hindi siya isang multo. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay may bigat ng isang taong muling nabuhay mula sa sariling abo. Ang mga bakas ng paso sa kanyang braso ay hindi niya itinago. Sa halip, ang mga ito ay tila mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Wawaling. Ang pabulong na tawag ni Leon ay puno ng matinding takot. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig. Hanggang sa siya ay dahan-dahang napaluhod sa harap ng lahat.
Tumigil si Waling sa tapat ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Doña Caridad at Leon. Ang boses niya, nang magsalita siya, ay hindi puno ng galit, kundi ng isang nakapanlulumong katarungan na tila yelo na dumidikit sa balat ng bawat taong naroroon. Ang akala ninyo ay tapos na ang lahat ng itapon ninyo ako sa apoy. Wika ni Waling, ang bawat salita niya ay matatag at malinaw. Ngunit ang katotohanan ay parang waling-waling. Gaano nyo man subukang ibaon sa dumi, muling mamumukadkad ito kapag dumating ang tamang panahon. Ngayon, tapos na ang inyong pagtatanghal. Oras na para harapin ninyo ang mundo nang wala ang mga maskarang ninakaw ninyo sa akin. Sa gilid ng ballroom, nakita ni Waling ang pagpasok ng mga lalaking nakauniforme. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang ay tila isang martsa ng katarungan na dahan-dahang lumalapit sa mga Montemayor. Tumingin si Waling kay Gabriel na nakatayo sa likuran, at sa isang sandali, ang lahat ng sakit at pagdurusa niya ay tila naglaho, pinalitan ng isang malamig at payapang kalayaan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga awtoridad, si Sabrina, na puno ng desperasyon, ay biglang sumigaw at tinangkang tumakbo palabas, dala ang bag na puno ng mga alahas. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatitig lamang, saksi sa mabilis na pagbagsak ng isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Isang tanong ang nananatili sa bawat isipan ng mga nakasaksi. Paano magagawang mabuhay muli ng isang puso na minsan nang piniling mamatay sa gitna ng kataksilan? Ang bawat kislap ng mga kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga kidlat na tumatama sa tuyot na lupa. Inilalantad ang bawat lamat at dumi sa mukha ng mga Montemayor. Ang bulwagang dati ay puno ng paghanga, ay naging isang malamig na korte ng pampublikong paghatol. Nakatayo si Waling sa gitna ng lahat, ang kanyang puting kasuotan ay tila isang liwanag na hindi kayang abutin ng putik ng kanilang mga kasalanan. Pinapanood niya ang bawat segundo ng pagbagsak ng imperyong itinayo sa kanyang mga luha. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Leon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang hudyat na ang kanyang kalayaan ay opisyal nang winakasan ng kanyang sariling mga kamay. Wala na ang makisig na negosyante, ang tanging natira ay isang lalaking nanginginig ang mga balikat. Ang mga mata ay nakapako sa sahig na basang-basa ng pulang alak. Hindi man lamang niya magawang tumingin kay Waling, tila ba ang liwanag ng katotohanan ay masyadong masakit para sa kanyang mga matang sanay sa dilim ng pagtataksil. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang boses ni Doña Caridad ay pumiyok sa tindi ng galit at kahihiyan habang inaakay siya ng mga pulis palabas ng entablado. Ang kanyang gintong terno ay nagmukha ng isang maruming costume at ang kanyang kwintas na perlas ay tila naging isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay tila mga aninong mabilis na naglaho, tumatalikod at nagtatakip ng mukha upang hindi madamay sa mantsa ng kanyang kahihiyan. Sa kabilang dulo ng ballroom, nahuli si Sabrina bago pa man siya makarating sa labasan. Ang kanyang bag na puno ng mga alahas ay nalaglag at ang bawat mamahaling hiyas ay nagkalat sa sahig, tila mga mumong walang halaga sa harap ng hustisya. Isang pulis ang maingat na kinuha ang singsing na brilyante mula sa kanyang daliri, ang singsing ng pamilya Salcedo. Inabot ito ng opisyal kay Attorney Gabriel na agad namang lumapit kay Waling. Waling, ang simbolo ng iyong dangal ay nagbabalik na sa tunay na may-ari. Pabulong na sabi ni Gabriel. Inilagay niya ang singsing sa palad ni Waling. Ang malamig na metal ay dahan-dahang uminit sa hawak ng babae. Tila ba ito ay humihinga muli pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakasakal. Tiningnan ni Waling ang singsing. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ni Leon habang ito ay inalalayan ng mga pulis patungo sa labas. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon.
Walang galit sa paningin ni Waling, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking ipinagpalit ang tunay na pagmamahal para sa isang mundong gawa lamang sa karton at pintura. Hindi nagsalita si Waling, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang sabihing ang bawat utang ay bayad na. Pagkalipas ng ilang araw, ang bawat pahayagan sa bansa ay puno ng balita tungkol sa ang pagbabalik ng waling-waling. Ang mga Montemayor ay naging simbolo ng kasakiman, habang si Waling ay naging inspirasyon ng bawat babaeng biktima ng pang-aapi. Ngunit sa likod ng mga headlines, pinili ni Waling ang katahimikan. Binalikan niya ang nasunog na bodega sa Batangas. Ang amoy ng abo ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim ng mga itim na poste, may mga bagong usbong na damo na nagsisimulang tumubo. Kasama niya si Mang Isko at si Fred, pinapanood ang mga trabahador na dahan-dahang nililinis ang lugar. "Ano pong gagawin natin dito, Ma'am Waling?" tanong ni Mang Isko habang nakatingin sa malawak na lupain. Huminga ng malalim si Waling. Ang amoy ng alat ng dagat ay nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. "Hindi na natin ito gagawing imbakan ng isda, Mang Isko. Gagawin natin itong isang kanlungan. Salcedo Haven, isang lugar kung saan ang bawat babaeng amoy isda, amoy uling, at amoy pawis ay ituturing na reyna. Dito, ang bawat sugat ay hihilumin at ang bawat abo ay gagawing pataba para sa mga bagong pangarap." Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. "Isang bagong simula, Waling, at sa pagkakataong ito, wala nang anino na susunod sa'yo." Dahan-dahang isinuot ni Waling ang singsing ng kanyang ama sa kanyang daliri. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito mga sugat na nagdurugo. Ang mga ito ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya na siya ay nakaligtas, na siya ay lumaban, at na sa wakas, siya ay malaya na. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang mga alon ay patuloy na humahampas sa pampang, tila isang pasasalamat ng kalikasan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang huminga muli nang walang takot na ang bawat hininga ay maaaring huli na. Ang bawat hampas ng martilyo sa mga bagong poste ng gusali ay tila isang malakas na tibok ng puso, isang ritmo ng muling pagkabuhay na pumapawi sa alaala ng nagngangalit na apoy. Sa gitna ng dating nasunog na bodega, sumisibol na ngayon ang Salcedo Haven. Ang amoy ng sariwang semento at bagong tabas na kahoy ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng alat na dala ng simoy ng dagat mula sa pantalan ng Batangas. Nakatayo si Waling sa gitna ng ginagawang hardin. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon, malayo sa marangyang kasuotan na pilit na ipinasuot sa kanya noon. Pinagmamasdan niya ang mga manggagawa na abala sa pag-aayos ng mga silid na magsisilbing tuluyan para sa mga kababaihang tulad niya ay nakaranas din ng dilim. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mang Isko. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, habang hawak ang isang punlan ng bulaklak. "Ma'am Waling, hindi ko akalain na ang lugar na ito na dati ay naging saksi sa inyong pagdurusa ay magiging paraiso para sa iba." Wika ni Mang Isko, ang boses ay may halong panginginig ng tuwa. Dahil ang lupaing ito ay pinataba ng katotohanan, Mang Isko. Ang bawat luhang pumatak dito noon ay naging tubig para sa mga bagong pangarap na itinatanim natin ngayon. Sagot ni Waling. Inabot niya ang punla at dahan-dahang inilubog ang mga ugat nito sa malambot na lupa. Wala na tayong dapat ikatakot sa abo, dahil ang abo ang nagpapaalala sa atin na kaya nating lampasan ang anumang sunog. Habang abala sa pagtatanim, lumapit si Fred na may dalang tablet. "Pinsan, check this out. Ang balita sa TV, opisyal na raw na nabilanggo si Leon at Doña Caridad sa National Penitentiary. Wala silang nakuha kahit anong piyansa dahil sa bigat ng ebidensya ng attempted murder at malaking corruption.
Actually, it's all over social media. People are calling for justice to be served cold, and it finally is. Tumigil si Waling sa kanyang ginagawa. Sandaling tiningnan ang screen ngunit agad din itong iniwas. Ang balita ay tila isang malayong bulong na lamang mula sa isang nakaraang hindi na niya pag-aari. Salamat, Fred. Pero ang katarungang kailangan ko ay wala sa likod ng rehas. Ang katarungan ko ay ang makitang nakatayo ang gusaling ito at ang makitang nakangiti muli ang mga taong nawalan ng pag-asa. Isang mainit na presensya ang naramdaman ni Waling sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na papel at ang pamilyar na init ng aura ni Attorney Gabriel ay sapat na upang kumalma ang kanyang puso. The permits are all signed, Waling. Bukas, maari na nating tanggapin ang unang 10 kababaihan mula sa kabilang bayan, ani Gabriel. Ang kanyang boses ay malambot, may haplos ng paghanga. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Waling, isang simpleng kilos na nagdulot ng banayad na kilig at katiwasayan sa dibdib ng babae. You did it! Napatunayan mong ang kabutihan ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Tumingala si Waling kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha ng sakit, kundi dahil sa liwanag ng isang bagong umaga. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gabriel. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin nung ako ay tila isang anino na lamang. I will always be here, Waling. From the shadows to the light, pangako ng abogado. Ang kanyang tingin ay puno ng lalim, na tila ba ang buong mundo ay naglaho, at silang dalawa lamang ang natira sa ilalim ng asul na kalangitan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang munting bata ang lumapit kay Waling, anak ng isa sa mga manggagawa. May hawak itong isang maliit at makulay na saranggola na gawa sa plastik at kawayan. Ang tunog ng tawanan ng bata ay umalingaw-ngaw sa paligid. Tila isang musika na naghuhugas sa bawat sulok ng dating bodega. Nang mapansin ni Waling ang saranggola, naalala niya ang kanyang sarili, isang pusikit na pilit na iginapos sa lupa. Ngunit ngayon ay malaya na sa mga tali ng utang na loob at takot. Pinanood niya ang paglipad ng saranggola paitaas, sumasabay sa ihip ng hangin, patungo sa malawak at walang hanggang abot tanaw. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, napansin ni Waling ang isang maliit na sobrang puti na nakasuksok sa isa sa mga lumang poste na hindi pa napapalitan. Isang posteng naging saksi sa kanyang pagkagapos noon. Dahan-dahan niya itong kinuha. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang sulat sa loob ay pamilyar. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay sa mga humihingi, kundi sa mga karapat-dapat. Ngunit paano kung ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi pa pala natutuklasan? Napatigil si Waling. Ang kanyang puso ay tila bahagyang lumaktaw ng isang tibok. Sino ang nag-iwan nito? Isang huling lason ba ito mula sa mga Montemayor? O isang pahiwatig na may isa pang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng kanyang pamilya na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Tumingin siya sa malayo, sa dagat na tila tahimik ngunit may dalang mga misteryo sa kailaliman. Ang kanyang bagong buhay ay kasisimula pa lamang, ngunit tila ang nakaraan ay may isa pang huling kabanata na kailangang harapin. Ang paglipas ng 3 taon ay tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan dati ay naging saksi sa nagngangalit na apoy at usok ng kataksilan, nakatayo na ngayon ang isang matibay at payapang kanlungan. Ang Salcedo Haven ay hindi lamang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa daan-daang kababaihan na minsang inakala na ang kanilang mundo ay nagtapos na sa abo. Ang halimuyak ng mga tunay na waling-waling na nakasabit sa mga pasimano ng bintana ay humahalo sa amoy ng malinis na hangin mula sa dagat. Wala na ang amoy ng sunog, wala na ang amoy ng takot. Sa bawat sulok ng haven, ang maririnig ay hindi na ang mga hikbi ng pighati, kundi ang banayad na tunog ng mga tawa
at ang abalang pagkilos ng mga taong muling natututong bumuo ng kanilang mga buhay. Si Waling ay nakatayo sa beranda ng kanyang maliit na opisina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto at kahel sa malawak na karagatan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang puting sobre na natagpuan niya noong nakaraang buwan. Ang lihim na nilalaman nito ay hindi na isang banta, kundi isang huling pagtatapat mula sa isa sa mga dating tauhan ni Doña Caridad na bago pumanaw ay ninais na linisin ang kanyang konsensya. Ang sulat ay nagpapatunay na ang kanyang ama, si Don Teodoro, ay matagal nang may hinala sa mga Montemayor at sadyang iniwan ang lahat ng mahahalagang dokumento sa pangangalaga ni Gabriel dahil alam niyang darating ang araw na kailangang protektahan ni Waling ang kanyang sarili. Ma'am Waling, handa na po ang hapunan para sa lahat. Nakahanda na rin po ang mga bagong kagamitan para sa workshop bukas. Ang boses ni Mang Isko ay puno ng sigla, ang kanyang mukha ay masigla at malayo sa pagod na anyo niya noong gabing iligtas niya si Waling. Salamat, Mang Isko. Susunod na ako. Nakangiting sagot ni Waling. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng uling. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Isang pamilyar na yabag ng paa, ang dahan-dahang lumapit sa kanyang likuran. Hindi na kailangang magsalita ni Gabriel upang malaman ni Waling na naroon na ang lalaking naging angkla niya sa gitna ng unos. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang likod. Isang haplos na puno ng paggalang at matagal nang itinatagong pagmamahal. You look peaceful tonight, Wali. Pabulong na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. I am, Gabriel. For the first time in a long time, hindi ko na nararamdaman na may humahabol sa akin na anino. Sagot ni Waling. Lumingon siya sa abogado at sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may malalim na pag-unawa. Narinig ko ang balita kanina. Si Leon. Humihingi siya ng pagkakataong makausap ako sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa kabilang pasilidad. Sandaling tumahimik si Gabriel. Pupunta ka ba? Umiling si Waling. Ang kanyang mga mata ay nananatiling payapa. Hindi na kailangan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangailangan ng pagkikita. Pinatawad ko na siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na lumaya sa bigat ng galit. Wala na siyang kapangyarihan sa akin, Gabriel. Ang kabanatang yun ng buhay ko ay tuluyan ng nasunog at naging abo. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Waling at dinala ito sa kanyang mga labi. Isang halik na hindi humihingi ng anuman, kundi ang karapatang manatili sa kanyang tabi. Then let's focus on the chapters we have yet to write. Together, sa ilalim ng malawak na kalangitan, habang ang mga alon ay patuloy na humahalik sa dalampasigan ng may banayad na ritmo na natiling nakatayo ang dalawa. Ang pag-ibig na namuo sa pagitan nila ay hindi isang pagsabog ng damdamin, kundi isang dahan-dahang paghilom. Isang pag-ibig na tulad ng bulaklak ng waling-waling, matiyaga, matatag, at namumukadkad sa pinakaangkop na panahon. Natutunan ni Waling na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang kakayahang bumangon mula sa sariling pagkawasak at maging liwanag para sa iba. Ang utang na loob na dati ay naging tanikala niya ay pinalitan ng tunay na pasasalamat sa mga taong nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng kadiliman. Ang nobelang Waling-Waling sa gitna ng abo ay nagtatapos hindi sa isang sigaw ng paghihiganti, kundi sa isang tahimik at marangal na panalangin ng pasasalamat. Ang bawat sugat ay naging pilat, at ang bawat pilat ay naging bahagi ng kanyang kagandahan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na apoy ay hindi ang apoy na tumutupok, kundi ang apoy na nagmumula sa loob ng isang pusong tumangging sumuko at piniling muling magmahal
ng buo at malaya.